kapag bata ang kausap mo, mas kailangan bang mas malinaw, mas tapat at mas may puso? Di ba? May mga ganyang tanong, Yan ang tanong broski. Pero ngayong umaga, makakasama po natin ang isang award-winning author, storyteller at publisher na matagal lang nagbibigay buhay sa mga kwentong umuhubog sa imahinasyon at values ng kabataang Pilipino. Sa dami ng kanyang libro at parangal, patuloy pa rin siyang nagsusulat, hindi lang para magkwento, kundi para mag-iwan ng saysay. Mga kasambahay, please welcome Mr. Segundo June Matias Jr. Welcome po, Sir Morning June. po! Hello. Maraming salamat po for po. coming here today. Sa Good Morning, guys. Sige po, bati po tayo sa mga kasambahay natin. Good morning, dito. everyone. Alright. Sir June, no? Sa dami po ng awards ninyo at libro, ano po, kasi syempre, kailangan may variation, pero ano po ba yung isang bagay na hindi nawawala sa iba't ibang libro nyo, pero ano po yung something, yung common denominator sa kanilang lahat? Common denominator, kasi hindi nawawala yung karanasan ko sa probinsya, sa lahat. And kailangan may values. Though hindi ko naman sinasabi minsan, kadalasan kung ano talaga yung aral or something. Dahil gusto kong ma-empower lahat ng mga kabataan. Gusto ko kapag binabasa yung libro ko, maraming discussions ang pwedeng talakayin doon. So, ayun. Yun palagi ang ginagawa ko. Yun ang sinusulat ko. Kung iniisip ko rin na relevant sa mga panahon ngayon. Kung iniisip ko na kailangan malaman ng mga bata, ng tao. Kasi hindi naman lahat ng mga children's book, gaya ng lalang yung YAA, mga bata ang nagbabasa. So, ganun. So, relevancy talaga. Okay. Pero sa mga ano po, sa mga gusto naman pong magsulat, pero takot o nahihiya po sila, no? Ano po yung, kumbaga, yung masasabi po ninyo sa kanila? Kasi maraming ganyan na gusto nila mag-start ng pagsusulat, pero baka nahihiya sila sa mga criticism, sa mga ganyan. Ano pong ma-advise niyo po sa kanila? Tama. Kadalasan lagi na lang sinasabi, ang daming laman ng utak ko, hindi ko maisulat o gano'n, di ba? Huwag silang matakot, may sarili silang boses eh. Basta magsulat ka the way you speak. So, kung anong gusto mong mensahe, basta may mensahe ka sa buhay, kahit ano pa man yun, mahalaga yun eh. Mahalaga ma-express mong sarili mo. Kaya hindi ko maiisip kung bakit ka matatakot. Ang dami-daming platforms, kung yun ang iniisip niya, kung saan niya ilalagay. May social media, may Facebook, may Twitter, etc. Basta, huwag ka matakot. Be yourself, be honest. Yun muna. And then, pag nakakita ka ng audience para sa sinusulat mo, well and good. Kasi ang importante, makakita ka ng audience sa sinusulat mo. When I say audience, may market ka. Diba? So, bakit ka matatakot? Hindi ka dapat matakot. Hindi naman ako natakot noon eh. Kasi nung nagsimula ako, sa isang sirang typewriter, tula. Usually, yun ang ginagawa. So, hindi ko naman naramdaman yung takot. Kasi at that time, ang pagsusulat sa akin, para sa sarili ko. Pero, yung mapasaya mo lang sarili mo. So, later on, nung nag-aaral ako, naging kaklase ko. Tapos, habang nag-aaral ako, nadi-discover ko, there's something in me na nagugustuhan nila sa sinusulat ko. Kasi pag pinapabasa ko, nagre-react. So, marami naman ng positive reaction. So, hindi pa ako nag-aaral nun. Hindi pa ako nag-aaral ng pagsulat nun. Until nung ang una kong pasok sa creative talaga, masasabi natin professional sa PETA eh. And then nag-theater arts ako, tapos playwriting, tapos marami na akong nakilalang writers, tapos namumulat-mulat na ako what is creative writing. But at that time, high school lang ako. I think first year high school, nagsusulat na ako. Pero bata pa lang ako kung anong ginagawa. Pero more on para sa sarili nyo lang po, before hindi nyo pa. Kasi yung iba nga iniisip nila, baka mapulaan sila yung ginagawa nila. More on mas maganda nga i-hone muna nila yung ano ba yung gusto nilang isulat talaga. For themselves muna. Kasi yung experience ko nung araw, hindi ko iniisip yung mapulaan ako. Yun nga po eh. So siguro matibay lang yung dibdib ko, makapal ang mukha. Pag sinabi mo, even when I started writing professionally it started with Ricky Lee. Nung natanggap ako. At the time, I was in college, engineering ako. Sabi ko, pag natanggap ako kay Ricky Lee, at the time, meron pa siyang diagnostic exam, parang hirap-hirap, hundreds yung mga applicants. Nung isa ako sa natanggap, kaagad, telegrama mo po nung araw, di ba? Yun ang turning point
ng career ko, iniwan ko yung engineering tapos nag-venture na ako sa Mascom. Yan na talaga. Tapos, yun talaga. Yung journey na pagsusulat ko, parang medyo mahirap. Nahirapan ako kung ano talagang gusto ko. At that time kasi iniisip mo, kailangan engineer ka, kailangan doktor ka, kailangan talaga ano, mga ganun. career At saka yung mga kasama ko, mga kapatid ko, at saka yung mga kasama mo sa dorm, lahat sila, pag sinabing AB or what, di ba? Hindi ano. So, mga science courses ang mga, ang ano nun, ang kailangan mo kunin. Pero ito po isang challenge sa pagsusulat kasi may mga iba nagsasabi na kapag pangbata itong ating sinusulat, sinasabi lang mas madali kasi bata naman ang readers. Totoo po ba 'yun? Teka, malaking usapin yan eh. Pag sinabi mong bata, pedya. Tama? So, sabihin mo ng K to 3, K to 6, K to 18 ba ang pinag-uusapang bata? Ang 18 years old, bata pa. Bata pa rin 'yun sa isang category. So, even if you go to Frankfurt or Bologna or anywhere, ang Twilight is considered a children's book. Young adult. Tandaan nyo, laging may pagkakamalian. They're still children, 16 years old, okay? And then, yung sinasabi mo siguro yung picture book, yung may iksi, sinasabi nila, ang daling sulat. Yes. Hindi eh. Kasi nung nag-start ako magsulat, tandaan natin na I started with film and TV. Nung nagsulat ako ng pambata, naramdaman ko yung hirap. Kasi hindi ka basta-basta pwedeng humugot o ma-inspire sa isang literary piece or karanasan. Kasi maiksi siya, madaling mahuli kapag nakopya. Ay, okay. Diba? So, yung pagsisimula pa lang ng anong topic ang isusulat mo, nahihirapan ka na. So, pag nagsulat ako ng Snow White, sa Snow White kinuha. Kasi ang iksi, mababasa mo kaagad, di ba? So, writing for children, lagi na nasasabi, madali lang yan. Hindi. Oo. Kaya nung nanalo ako sa Palangka First Prize, tuwang-tuwa ako. Kasi, it's an original story. Saan ka makakita ng gano'n? So, ganun talaga. Ganun ang mindset ng ibang pambata lang. Pero hindi nila naiisip na yung siniserve mo ay bata. Tama. Okay? Nag-uumpisa siya sa buhay, lahat. So, yung responsibilidad mo bilang writer, bata yan, yung sensibilities niya, inaaral mo rin. So, Maging so hindi mahirap magsulat na pambata. Akala nyo lang. Ayun. Dapat narinig nila yung speech ni Doc Luis Gatmaitan, ng isang naging speaker siya sa Palangka Night. Ang ganda-ganda na ng speech niya, sinabi niya, yung iba sinasabi lang, pambata lang, panitikang pambata lang. Hindi totoo. Dapat hindi mamaliitin kung hindi Kasi minsan pambata. kapag nakaka-receive ako ng mga children's story, minsan parang may pinanggalingan. Madali mong makita kasi maiksi lang siya, madali mong malaman. Ayun. Pero para naman sa mga curious lang po ako, sa mga writers naman po, paano nila malalaman na may saysay po yung kwento nila kahit wala pa silang ganong kalaking audience po, mga sumusubaybay po sa kanila? Unang-una, define saysay. Diba? Yung pagsusulat kasi, minsan nagsusulat ka dahil gusto mong magbasa yung... ako kasi nagsulat ako dahil gusto kong magbasa ang Pilipino. Okay? So, kahit yung... kunwari sa children's books, Dr. Zeus, Dr. ganyan. Hindi, kahit ano ang sulat mo sa buhay, tingin ko lahat may saysay. Okay. So kasi, when you write something about you, about kahit na sino, kahit tungkol sa studio na to, anong nakita mo, anong karanasan mo nung habang nandito ako, may makikita kang saysay. Kasi kaya ang gusto natin, yung mga babasa, lalo na mga bata, gusto natin silang na-empower. Na kapag nakapagbasa lang ng kahit anong piyesa, kahit anong work, dinidiscuss yan kung ano yung napag-usapan, anong nakita, sinong bida, kung kontrabida man yan, bitin yan, bakit bitin yung kwento. Kasi mayroong panahong mag-discuss, may panahong magnilay-nilay o mag-isip kung para saan tong sinulat niya. Okay. So yung word na saysay, wag mo nang isipin, you write about your experience, you write about your experience in the classroom, anywhere. Basta mai-put mo into words, may boses ka. Importante may boses ka eh. Doon mo ma-define kung
anong klase, kung paano magsulat. You write the way you speak. Diba? So when you write the way you speak and write something about anything, kahit itong tungkol sa kandila na to, dire-diretso na yan at kung yung saysay, kasi define saysay, diba? Kung ano yung saysay na sinasabi mo, mayroon at mayroong lalabas na insights tungkol sa sinusulat mo. Nasa iyo kung paano mo. Importante yung boses eh. Kaya minsan, nung lumabas ang Wattpad, natuwa ako kahit sino pwede magsulat eh. At yung mga online. So minsan magugulat ka. Yung iba, hindi ako naman nagaganda, kanto sumikat. Hindi naman ako, So, well, I don't So basically, I don't agree with sa isay po is something subjective po, masasabi po ba natin ganun? It's subjective. Kailangan talaga pag nagsusulat ka, objective ka. Ayun. Bukas. Ayun. May mga libro po tayo dito sa harap natin na pwede po nating i-promote itong ating mga nasa. It's Stigma. It's a sequel of Mga Batang Pos. It's about HIV awareness. Kasi sa ngayon, 500% na ang itinaas ng HIV. So pag binasa mo dyan, nahirapan ako kasi hindi lang dahil sa research. Anong dapat kong sabihin? Sugarcoat ko ba? Hindi mo pwede magitin kung ano. But you have to read it. Yes. Dahil 5% na parang 6 every day or more yatang na-diagnose na may HIV. And most of them are from sa youth sector. Kumbaga, young adult. And what word ang gagamitin ko? Ginanahan lang ako magsulat nung una, hesitant ako. When I saw a child and talk, 12 years old lamang siya. Ito nakakaiyak talaga. 12 years old lamang siya at meron siyang HIV. And ngayon, marami ng breakthrough na parang may vaccine na raw na nakakatuwa rin naman at least. Yung mga bata. But that's not the end of it all. Kasi it's not a death sentence. Ang stigma ang kalaban ng mga tao, ng mga may HIV. Lalo ng mga kabataan, hindi nila alam kung paano ma-handle. Sa kagaya natin dito sa Pilipinas, kailangan ng support system. Talaga. So basically, itong libro po natin, hindi ito para lang dun sa mga nakakaranas, pati dun sa mga may stigma. Siguro marami din silang mapupulot na aral dito. Sa mga tao, may mga stigma pa rin talaga hanggang ngayon. So, mag-test, paano magagamot, mababasa dyan. Mababasa sa sequel. At yung babae na tinanggal kong karakter sa book 1, nandito na sa book 2. Tsaka parang interesting po kasi parang very timely rin po sa mga nabalitang recently na mapag-usapan po ito. Pero ito po, saan available po itong book na ito pong pinopromote po ninyo? Sa ngayon, available pa lang siya online. So, hindi ko alam kung kailan siya i-distribute sa bookstores. Paano po sila makakapag-avail po kung sa online? Saan po sila? Alam ko sa Precious Pages ba? Sa Shopee. Okay. No, sa Shopee at saka sa Lazada. Yung mga e-commerce po, may mga mga online stores. Yun. Maraming salamat po ulit sa pagbisita niyo po, Sir June Matias, at sa pag-share niyo po ng inyo pong pag-share niyo po ng inyong mga experiences and all about lessons din po sa mga pagsusulat.